Okay, magandang araw po sa ating lahat. At heto, pag-usapan natin itong bagong recruit ng tropa ng Malacanang. Ha? Itong si Attorney Claire. Ha? Bagong recruit nga, binatikos niya itong patungkol sa Davao. No? Binatikos niya itong si Mayor Baste Duterte patungkol po dito sa tinanong siya na bumabalik na yung droga ng Pilipinas. At nabanggit doon, yung isa doon ay yung Davao. So, napahiya siya, nag-backfire ang kanyang mga sinasabi. Kasi po, tinitira niya kaagad itong si Baste Duterte. Okay, mamaya ha, i-explain ko yan sa inyo. Pangalawa nating pag-usapan ay video na nag-viral ngayon na itong si Manny Pacquiao ay umiyak na nagsasalita sa mikropono dahil sa kanyang pangangampanya. Umiyak. And the best actor goes to Manny Pacquiao. Parang parang pareha ito sa nangyari ni Kiko Pangilinan. Kasi paiyak-iyak itong si Pacquiao para lang manalo, okay? Para makuha ang sentimiento ng taong bayan. Okay, so ipakita ko yung video na yan ha. Mamaya ipapakita ko rin yung umiyak si Pacquiao. Itong pangatlo nating pag-uusapan ay itong press briefing nitong si Attorney Claire, sablay na mga pahayag niya. Okay, hindi ka uubra sa mga DDS eh. Sabi nga ng mga ilan na disaster ito sa Malacanang. Magsisisi kayong kinuha nyo ito. Magsisisi kayong kinuha nyo ito eh. Sabi ni itong babaeng ito na bakit may nagalit? Bakit raw may nagalit at natamaan raw? Sabi niya, bato-bato sa langit, matamaan, wag magalit. We, ang korne. Ang korne. Mamaya pakinggan natin ang kanyang statement at tayo po ay magre-react. Kasi po, sobrang sablay. Sobrang sablay talaga. Okay? Yan po ang topic natin ngayon. Pero bago natin ito pag-uusapan, tulungan nyo po muna ako na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. At sa mga bago pa lang dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kung nagustuhan nyo ang ating video para kung sa gayon ma-update kayo lagi dito. Okay? At yung mga cellphone ninyo ma-notify yan kung meron tayong bagong uploads at kung meron tayong mga breaking news. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Donmar TV. Subscribe everyone. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So, heto. Ipapakita ko ito. Itong, hindi yan. Itong balita, patungkol po dito, eto. Ayan. By the way, guys, before ko mag-proceed, gusto ko munang magpapasalamat pala kay Telma Pasaua. Yan, sa $4.99. Miss Judge, maraming salamat sa 50 pesos at sa 125 pesos. Okay? Yung mga nagbibigay ng mga super chat natin. Maraming salamat, Ma'am Telma, Miss Judge. Thank you po. Okay. So, ito nga, itong si Attorney Claire. Sabi niya dito, Davao, including Davao City. Kasi tinanong Ma'am, anong masasabi ng administrasyon na bumabalik na itong mga droga sa Pilipinas? Davao, including Davao City. Davao talaga ang target. Kaya pala naiintindihan ko, kaya pala ito yung kinuha ni Bongbong Marcos, no? Kasi itong si Marcos, cry baby itong si Marcos, cry baby. Ito yung tagapagtanggol niya. Cry baby. Sablay rin ito Davao, including Davao City. Okay, kung Davao City ang pinag-uusapan natin,
Sino ba ang mayor ng Davao City? So, pinatungkulan niya itong si Basti Mayor Duterte. Di ba yung anak niya, meaning si former President Duterte, si Mayor Basti Duterte, yan ang sabi niya. So, ang ibig bang sabihin, noon ay napaka-efficient ng anak niya? Tanong ng so, bumabalik ang droga. Bakit raw bumabalik sa Davao ang droga? Ang tanong ko dyan, bakit sinisisi niya itong si Basti Duterte na ang laki-laki ng Davao? No? Dyan pa lang, sablay ka. Okay? Sablay ka. Ito yung tipong presidential commission officer na hindi marunong mag-research. Hindi marunong mag-research. Sa laki-laki ng Davao, ma'am, no? Hindi po baluarte yan ni Basti Duterte lahat. Ang baluarte lang po ni Basti Duterte, Davao City po. For your information, Davao City lang po. Hindi po entire Davao. Okay? Gusto natin malinaw yan, ha? Kung usap-usapan na bumalik na ang droga sa Davao, yung mga problema sa droga, bakit? Bakit ba? Baka hindi ka nag-research. Ito no, yung nasa likod mo, tingnan nyo. Ito yung mga dating binalita. Hindi mo pwedeng isisi sa mayor o kung kanino man ang isang problema ng droga sa isang lugar. Hindi mo pwedeng isisi yan sa mayor, sa congressman o kung sino man. Dapat isisi natin ito sa presidente mo. Sa bangag mong amo. Alam mo ba kung bakit? Tingnan nyo. Ito yung binalita dati ng Inquirer. Shake up in Davao Police. 3 city chiefs in 13 hours. Tingnan nyo yan. Binalita yan ng Inquirer.net. Sino ang gumalaw dyan? Di ba ang national? Pinalitan yung mga mga chief PNP dyan. Di ba? Yung mga chief ng mga police, pinalitan. Siyempre, pinalitan nila, that means to say, yan ang dahilan bakit lumala ang droga dyan sa Davao. Lumala dahil sa inyo. Ang Davao po, ang mga pulis po sa Davao, mga matitino, pinalitan nitong bangag mong administrasyon. Nito pa, 65 Davao police officers reassigned to Luzon. Galing ito ng Davao. Tapos, ang sisisihin mo, yung mayor. Sinong nag-reassign? Nandito, sino ang nag-reassign? Sabihin mo yan sa sarili mo. Ikaw, Castro ka. Ikaw si Claire Castro. Sablay Mas lalo, sa totoo lang, mas lalo kayong mapahiya dito administrasyon. Mas lalo kayong lulubog dito sa kinuha niyo, sa totoo lang. Ito pa, PNP reassigns Davao Cops amid political rift. Ito pa, 7 Davao City Cops in new drug war acts. Sinong may utos niyan? Si Marbel. Diba? Ang dami niyang pinalit sa Davao. Okay na yung Davao. Grabe na yung Davao na pagka-compose nila sa mga kapulisan, mga officers. Alam na nila kung ano ang gagawin nila. Dito pa, Torres says, changing of city directors was PNP chief order. So, dapat pala, isisi natin dito kay Marbel. Sino ay may utos kay Marbel? Sino pa? Di si Bangag. Kaya pala lumala ang droga na naman sa Davao kasi po ano pala ito? Binago-bago nyo ang sistema ng Davao dito kay Marbel na inutusan ni Bangag. Grabe. Ito pa. There's more. 19 police chiefs in Davao City relieved, reassigned. Kawawang Davao. Wait, there's more. Cleansing or political vendetta.
40 Davao City Police officers ordered to relieve. Eto pa, there's more. 44.4 million shrubs seized in Davao. So, sinong sisisihin? Isisisi nyo yan kay Basti Duterte? Ha? Attorney Claire? Wake up. Ha? Isisi mo yan kay Marbel, ha? Isisi mo yan kay Marbel kasi yung mga pulis ni Marbel, sabi niya, pangpataas ng oras kaya gumagamit. 'Di ba? Yan ang sisihin natin. Hindi po si Basti Duterte ang sisihin natin, 'di ba? O, dinakarma ka rin, ha? Kinain mo rin ang sinabi mo. Yan ang hirap sa iyo. Hoy, Bongbong Marcos, ito yung kinuha mong bagong Presidential Communications Officer? Ito lang yung masasabi ko, Bongbong Marcos. Good luck. Bongbong Marcos, Bongbong Marcos, baka nakalibutan mo, dilawan ito. Binatikos kaya nito dati, sino ba? Ginagamit mo lang ba ito? O itong babae, ginamit ka lang? Dalawa lang yan, ha? It's either gagamitin ka nito or ikaw Castro yung gagamitin. Maraming salamat VOVPH for posting this one, ha? Good morning, Presidential Communications Office. Let's blame the city mayor for our police problem. Problema ni Marbel ito, ha. Si Marbel po ang may gawa nitong problema ng Davao. Tapos isisisi mo kay Basti Duterte. Nagre-research ka ba, te? Nagre-research ka ba? Isang araw ka pa lang nagsiservisyo sa palasyo? Ha? Ang kakapal ng mukha mo, mayabang ka na? This is a disaster, Malacanang. This is a disaster. So, ang ibig bang sabihin nito ay napaka-efficient ng bago mong spokesperson, Bongbong Marcos? Ay, nako. Malacanang, good luck. Yan lang masasabi ko. Oy, First Lady Liza Arneta Marcos. Ano na? Good luck. Good luck sa babaeng ito, F. Eliza. Okay. So punta na tayo dito. So much with that, ha. So much with sinong babae ito? Ni Castro. Ito, ipapakita ko itong video na ito na umiiyak si Pacquiao, nagdidiskarte na naman sa taong bayan para iboto na naman siya ulit sa 2025. Kayo nang humusga, kayo nang humusga. Okay, panoorin natin. Pacquiao, pasok! Unang-una po. Ay, hindi yan. Ito. Kalimutan yan pag ito'y may nakikita akong mahirap. Kaya ganun ako kapassionate na ipaglaban ng mga mahirap. Dahil dito sa mundo, hindi pera. May iiwanan din natin yung pera. Yung posisyon mo, yung kasikatan mo, mawala yan. Pero yung iiwanan mo, ligasiyan na makatulong sa mga mahirap. Yun ang count. Yun ang mabibilang na maalala ka ng mga tao. Palakpakan! And the best actor of the year, best actor goes to Manny Pacman Pacquiao! Alam mo, Manny Pacquiao, hindi ka lang magaling magboxing, magaling ka rin umakting, ha? Ay, nako, ito. Uulitin natin, ha. Kalimutan yan pag ito'y may nakikita akong mahirap. Kaya ganun ako kapassionate na ipaglaban ng mga mahirap. Dahil dito sa mundo, hindi pera. May iiwanan din natin yung pera. Yung posisyon mo, yung kasikatan mo, mawala yan. Pero yung iiwanan mo, ligasiyan na makatulong sa mga mahirap. Yun ang count. Yun ang mabibilang na maalala ka ng mga tao. Ay, nako. Alam niyo, totoo lang. Itong mga senador ni Bangag Marcos, wala talagang mapili. Ay,
Oy, Kiko Pangilinan, no? China-challenge ka ni Manny Pacquiao, Kiko Pangilinan. May bago ng best actor, oh. Manny Pacquiao! Alam niyo, sa totoo lang, ibalik natin yung picture ni Manny Pacquiao, ha? Baka akala niyo. Kalimutan yan pag ito Yan. Umiiyak, ha? Umiiyak. Iyak, Pacquiao, iyak. Alam niyo, sa totoo lang, ang taong bayan po, sa mga kandidatong iyak ng iyak sa kampanya, kagaya ni Kiko Pangilinan, wala. Bumenta na yan dati. Sa totoo lang. Bumenta na yan dati, Manny Pacquiao. Marami nang gumagawa niyan na paiyak-iyak para sasabihin ng taong bayan, ay, ang galing, umiyak. Totoo itong magserbisyo dahil umiyak. Iboto natin ito. Pero, sorry Manny Pacquiao, ha? Kasi po, ang taong bayan po ay gising na po ang taong bayan. Hindi mo na madadala ang taong bayan sa mga paiyak-iyak. Kasi po, ang hinahanap ngayon ng taong bayan, yung gumagawa, hindi yung magaling dumiskarte sa bibig lang, di ba? Gaya ni Bongbong Marcos. Ang galing dumiskarte sa bibig noong 2022. Di ba? Look at what happened now. Nagsisisi po ang taong bayan. Ngayon, yung ginagawa mong yan, Manny Pacquiao, na paiyak-iyak ka, di ba? Lagi mong sinasabi na ikaw ay mahirap dati. Alam na namin yan. Dati mo na itong sinabi. Wala na bang bago? Wala ka ng ibang diskarte? Kumbaga, kung sa pagkain pa yan, Manny Pacquiao, panis na yan. Panis. Di ba? Kung ako pa sa iyo, Manny Pacquiao, gumawa ka lang ng action, tulong. Ipakita mo sa taong bayan na meron kang aksyon, hindi puro ngat-ngat sa baba. Yung style ni Manny Pacquiao kasi, ito yung tipong mga politician na classic politician na ipakita sa taong bayan na ano raw siya, may malasakit. Gawin mo. Ako, sa totoo lang, huwag kayong magpaka-plastic. Gawin mo lang yung kung ano yung katotohanan. At hindi po kayo iiwan sa ere ng tao. Yun lang ang ma-advise ko sa iyo, Manny Pacquiao. Kasi po, itong paiyak-iyak mo, anong makukuha namin dyan? Kaming taong bayan na mag-observe, anong makukuha namin? Anong assurance namin sa paiyak-iyak mo na ikaw po ay makakatulong sa amin? Anong batas? Anong batas na gagawin mo? Ikaw ba ay makakatulong sa amin? Dati ka naman nandyan sa Senado Di ba? You were there. Bakit hanggang ngayon, wala man lang kaming maalaala sa mga ginagawa mo? Di ba? Kaya ito sa mga audience ko dito sa Don Mar TV, be careful kayo sa mga klaseng kandidato na ganito. Be careful. Be careful sa mga paawa effect ng mga kandidato kagaya nito, yung kagaya ni Kiko Pangilinan, ito si Manny Pacquiao. Be careful. Kasi po, gagawin nila ang lahat para lang manalo sila. Pero by the time na nandyan na sila in power na sila, nandyan na sila sa pwesto, goodbye taong bayan. Yun lang. Sa totoo lang. Kung ako pa sa iyo, Manny Pacquiao, magsama na kayo ni Kiko Pangilinan. Mangampanya kayo. At sabay-sabay kayong sasabihin ninyo, unity team kami. Kami yung mga iyakin. Ganun. Magsama kayo ni Kiko Pangilinan, di ba?
At least yung ang ipamimigay nyo sa mga audience ninyo during the kampanya, tissue paper. Diba? Mura pa, di ba? Ito na po yung Team Pacquiao, Team Pangilinan. Namimigay ng tissue paper. Kasi kung sila yung mangangampanya, iiyak tayo. Kasi maiiyak tayo sa kanilang mga sasabihin. Iyak. Kalimutan yan pag ito'y may nakikita akong mahirap. Kaya ganun ako kapassionate na ipaglaban ng mga mahirap. Dahil dito sa mundo, hindi pera. May iiwanan din natin yung pera. Yung posisyon mo, yung kasikatan mo, mawala yan. Pero yung iiwanan mo, ligasiyan na makatulong sa mga mahirap, yun ang count. Yun ang mabibilang na maalala ng mga tao. Ay, ewan ko na lang, Manny Pacquiao. So, yun lang po ha. Kayo na ang humusga ni Manny Pacquiao kung dapat bang iboto natin yan. Okay? So, ito, punta na tayo sa next topic natin. Hay, nako, so much with you, Pacquiao. Ito, pakinggan natin itong mga sablay na mga pahayag nitong si PCO Attorney Claire Castro. No? Sa video na ito, mag-react tayo. Ha? Gawa tayo ng opinion sa sinabi niya kasi sobrang sablay talaga. Maawa ka. Ay nako, nagalit raw kasi natamaan. Nagalit. Yan ang pautot niya, Ma'am, pasok. Unang-una po, ang sasagutin lang natin ay yung mukha. Ang sasagutin lang natin. Ganun, no? Ang taray ni ma'am. Good luck na lang kay Ma'am Shi. Good luck, Ma'am Shi. yung mga intriga na may Intriga. sense. Intriga na may sense. Ay, nako. Hindi ko alam, no? Bakit Bongbong Marcos, sa totoo lang, ito yung bumibili lang ng suka sa palengke tapos kinuha nyo na ng Presidential Communication Officer. Bumili lang to ng suka eh. Ito yung literal ha. Ito yung literal na bumili lang ng suka. Ngayon, PCO na. Ay. Kung wala naman, walang... Kasi ang attitude nito, no? Ang ugali nito, palingkera eh. Alam niyo naman, marami akong kaibigan dyan sa palengke eh. Mga, talaga, bibo talaga. Ma'am, magkano yung suka na binili mo? Oy, isa pala, miyembro pala ito sa Team Suka. Hindi pala, Team Nakakasuka. Meaning, walang sense. Ikaw yung walang sense eh. Ikaw yung walang sense. Hindi nga namin alam bakit na Yusek ka eh. Ha? Yusek Castro. Magsama kayo ni Gadon. Hindi po natin to sasagutin. Okay? At patungkol po kung sa nauna ang Pangulo sa pagbabatikos. It's just... di ba? Nahihirapan siyang ipagtanggol ito. Kasi kung tutuusin, si Bongbong Marcos ang naunang nag-initiate ng away sa kampanya, di ba? Ito, sinagot na niya. part of the campaign propaganda. Umami na. It's part of the campaign propaganda. Ganda na. Part propaganda. Wala kang choice kasi siya nang unang umaway. Wala ka lang choice. No? And wala naman po siyang pinatungkulan kung sino. Madami pong kandidato. Yan, corny.
Ang corny. Ay, nako. Lahatin na natin. Ang pinatungtungkulan ni Bongbong Marcos, yung PDP laban. Ba't ang corny mo na walang pinatutungkulan? Ang OA mo, girl? Ang OA mo? Ang nagtataka lang po ulit tayo kung bakit nag-aray. Wala namang nag-aray ah. Natutuwa nga kami. Actually, noong sinabi ni Bongbong Marcos na Team Suka, para lang bumibili ng suka na ganon, ganyan, ganyan. Actually, walang umaray. Walang umaray. Sa totoo lang. Kasi po, tingnan nyo ngayon ang sinasabi ng taong bayan. Di ba? Team Suka. Mas ginamit pa nga mas proud pa yung taong bayan na sinabi ni Bongbong Marcos na Team Suka po ang PDP laban. So, mali-mali yung mga sinasabi mo na may umaray. Mali-mali yung sinasabi mo na may natamaan at may nagalit. So, mali ka dun. In the first place. Di ba? Sablay na naman. Mamshi, pakitanggal. Hi! Hindi naman sila yung pinatutungkulan. Kumbaga, hindi sila. Ang OA, corny. ano to, bato-bato sa langit, wag magalit. Bakit Alam mo, sa totoo lang, Castro, ang lumang, na yan? Lumang tugtugin na yung mga quotes mo dyan. Wala talaga. may nagalit? May tinamaan ba? Hindi. Actually, hindi sila tamaan. Mas nagugustuhan pa nga nila. Ikaw lang yung natamaan Kaya ikaw, pikon ka. So, pag sinabi natin kasi, ito, we know na pag sinabi natin nag-deliver ng suka, nagbumili lang ng suka, hindi naman ito literally na suka. Kaya nga hindi ito literal na suka. Kasi, ang ibig mong sabihin na itong mga kandidato ni former President Duterte sa PDP laban, ibig mong sabihin, walang alam sa politika. Walang alam when it comes to maging senador, di ba? Yan ang ibig mong sabihin. Pero tingnan mo. Tingnan mo kung baguhan itong mga PDP laban, how much more yung sa inyo, sa alyansa ng Bagoong Pilipinas. Dati na yung mga dati na yung mga senador. Nakapwesto na yan dati, pero walang nagawa. Anong nagawa niyan? Bakit ang Pilipinas, walang matinong batas na nagawa para maiahon sa kahirapan ang mga tao? I-blame your senatorial slate. Yung alyansa ni Bongbong Marcos. Blame them. Bakit? Matagal na sila sa Senado, nabulok na lang sila, walang nagawa. Dito na lang kami sa bago. Kung tutuusin, dito na lang kami sa bago. Kasi mga attorney, alam, marunong. Marunong gumawa ng batas. Guided by our former President Duterte, and we are proud of it. Ano bang nagawa ni Bongbong Marcos bilang presidente compared to former President Duterte? Anong nagawa ni Bongbong Marcos? Wala. Ano nagawa niya? Ayuda? Ayuda ni na Martin Romualdez? Yun lang ang ipinagmamayabang ninyo. Idiom. It's just an idiom. Na sinabi na, when you say, nag-deliver ng suka, it means... Yang idiom na yan kumukuha pa kayo ng idea sa mga DDS. Yang idiom na yan, idea yan ni Panelo, ginagamit yan ni Tatay Digong. At ito si Bongbong Marcos, gagamitin niyo yung style ni Duterte, utot niyo. Utot niyo. Baguhan. Wala pang alam masyado sa politika o sa proseso, sa trabaho. Anong walang alam sa proseso? Anong dinadakdak mo? Ikaw yung walang alam. Si former President Duterte,
naging presidente na yan. Ikaw, vlogger ka lang. Vlogger na employed ng Malacanang ng one day. So, wag kang magmamarunong, te. Ate, wag kang magmamarunong. Hoy, Bongbong Marcos, yung spokesperson mo, oh, yung PCO mo, oh, nagdadaldal. Ma'am Shi, good luck. Ha? Good luck. Kung kayo tatanungin ko, maski naman kayo siguro alam nyo, maraming kandidato. Ako excited ako na mag-vlog araw-araw dahil dito. May babanatan na ako araw-araw. Na hindi alam ang trabaho ng pagiging senador. Kung tinamaan sila, at tumatakbo sila. Grabe, no? Ugaling palingkera talaga. Di ko nga alam kung anong... sa bagay, ganito na po ang quality ng Malacanang ngayon. At alam natin, So tama lang yung isa na nag-resign yung isa kasi medyo matino pa yun eh. wala silang alam. Yun na lang, siguro, ouch. And at the Ouch. Alam mo, madam ha, hindi po ganyan sana ang ugali ng PCO. Dapat you must be professional. I think Bongbong Marcos, hindi ka kumuha ng PCO. Nakakuha ka ng vlogger. Totoo lang. Hindi ganito dapat ang ugali ng ha. Ito ba yung ipagmamayabang natin sa Pilipinas na PCO? Nakakahiya po ito sa buong bansa natin. Nakakahiya po ito sa lahat ng mga PCO ng iba't ibang bansa. Ano ang sasabihin ng ibang bansa sa atin? Ito ba yung PCO nyo? Ha? Kumuha pa kayo ng attorney na vlogger. Marami ito sa palengke. Doon na lang kayo kumuha, makasave pa kayo. same time, dapat hindi na sila tumakbo. Kasi hindi pwedeng gawing magpaka-apprentice sa ang corny, baka-apprentice. Ewan ko na lang bakit kinuha ito ng Malacanang. Ang babaw na talaga ng quality ng Malacanang ngayon. Pero, ang kanilang yung kanilang requirements na maging PCO. pagiging senador. Nakita natin siguro kung anong naging klase ngayon ng paano ang nangyayari minsan sa mga hearing, especially kung hindi nila alam ang procedure. Ang procedure. Procedure. Ang galing mag-pronounce, Ako hindi man ako marunong mag-pronounce rin, ha. Pero meron kayong PCO na ang galing mag-pronounce. Procedure. Procedure. Sa Senado. Isang kawalan, sayang ang oras, kawalan ito sa pondo ng bayan. Alam mo, sa totoo lang, hindi bagay sa kanya, no? Hindi mo, pasensya na po ha, hindi po tayo galit sa iyo ha, walang personalan Attorney Claire ha, pero hindi bagay sa iyo maging PCO sa totoo lang. Hindi bagay eh. Kasi dissenting position yan ya, yung PCO. Dissenting position, pero ito palengkera eh. I have nothing against sa mga taga-palengke ha, pero bagay yun sa mga taga-palengke kasi nasa palengke ka eh. Wala po tayo sa palengke, ma'am. Nasa Malacanang po tayo. So sana lang, ang request natin, doon sa mga tatakbo, siguraduhin nyo naman po kapag nanalo kayo, may alam na kayo. Ikaw may alam ka. China-challenge mo pa yung presidente. One day ka lang sa Malacanang. Si former President Duterte, naging pangulo yan. Utot mo. Ang yabang. Ay ba? Yan lang ang masasabi ko. Malacanang. Kung kumuha kayo ng isang attorney na vlogger kasi ang purpose ninyo para labanan itong mga bumabatikos sa gobyerno, sa totoo lang, masisira yung reputasyon nyo. Mas lalong sisira ang reputasyon ng Malacanang kung meron kayo dito, merong ganitong PCO. Kasi ang Presidential Communications Officer, ang dapat nilang gawin, ma-deliver ng mabuti kung ano yung ginagawa ng executive branch, kung ano yung ginagawa ng Pangulo.
hindi yung PCO na nagdi-deliver ng away. Ito, nang-aaway eh. Di ba? Ano ito eh? Parang another attack dogs na naman. Kung hindi si Bersamin yung attack dog, ito attack dog. Pangalawang attack dog sa Malacanang. So, dyan pa lang, sablay. Yeah? Bakit ito yung kinuha nyo? Ang PCO po, dapat yung kinuha nyo, yung mga marunong talaga sa politika, marunong sa mga, maraming nalalaman po sa sistema ng gobyerno. Okay? Yun sana ang kinuha nyo, yung matalino, alam yung batas, no? At very professional dapat. Kasi po, you are talking in behalf of the president. So meaning to say, kung ganyan siya magsalita, no, bungangera, palengkera, that means to say, bakit siya ang pinili ng pangulo? Baka siguro ganyan rin ang ugali ng pangulo. Di ba? O siguro ang kumuha nito si Mamshi, di ba? Kung kumuha nito si Mamshi at kaugali talaga ni Mamshi ito. Ay, nako. Mag-comment, mag-react dito sa pinag-usapan natin ha. At tuloy-tuloy ang usapan natin sa comment section. Okay? Guys, paki-like, paki-share nitong video na ito para kakalat ito. At mag-subscribe na po kayo sa mga bago pa lang sa Donmar TV. Okay? Para updated kayo lagi. Meron tayong pangalawang channel, Donmar TV, Balitang Totoo. Mag-subscribe rin kayo doon kasi meron tayong mga videos na ina-upload doon na hindi po natin ina-upload dito sa main channel natin. Okay? So, thank you very much. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.